Hi there mga beloved yung soulmates, welcome to Renzo Tarot Channel. Andito naman po tayo para pagsamaan ng isang soulful and meaningful na tarot reading. Dito lamang po sa inyo lagi na abangan, sinusubaybayan at pinakamamahal na Renzo Tarot Channel. Maraming salamat po sa inyong walang sawang tiwala at support na nakakataba sa puso ng mga komento. At if this is your first time po sa ating channel, please don't forget to like, mag-comment po kayo kapag naka-resonate. And syempre huwag niyo kakalimutan mag-subscribe para mas marami pa tayong soulmates na matulungan para sa kanilang mga decisions and mga reading sa buhay. Maraming salamat po. Ang ating pong reading ngayon ay reading for October 1 to 15, 2024 para sa ating mga pinakamamahal na nasa sign ng Aries. Okay, Aries, para sa inyo to, maghanda kayo. Okay, wag na natin pang patagalin pa. Spirit Universe, Spirit Guides, please give me the 10 cards for October 1 to 15, 2024 reading for Aries. Para sa mga bago lang po sa ating channel, gumagamit po tayo ng 10 baraha para interpret ang mensahe base sa universe, sa energy na binibigyan ng universe sa atin. Okay, magtutuloy-tuloy po tayo. Kunin natin 10 baraha para mamaya po ay hindi na tayo mag-shuffle para walang distraction. Okay, meron na po tayong 1, 2, 3, 4, 5. Uy, nakalima na tayo. May 5 na po tayo. Spirit Universe, Spirit Guides. 1, 2, 3, 7. 3 na lang po ha. Aries. 3 na lang para sa yung readings October 1 to 15, 2024. Spirit Universe, Spirit Guides. Spirit Universe, Spirit Guides. Last 3 cards for Aries. Spirit Universe, ayun. 2, 4, 6, 7. Spirit Universe, Spirit Guides. Spirit Universe, Spirit Guides. Spirit Universe, Spirit Guides. Spirit Universe, Spirit Guides. 1, 2, 3, 4. Dalawa na lang. Spirit Universe, Spirit Guides. Spirit Universe, Spirit Guides. Dalawa na lang po. Yun, isa na lang po. Para sa ating October 1 to 15, 2024 reading para sa mga Aries. Ayun. Kompleto na po ang 10 baraha. Ayusin lang po natin. Para alam kong excited na po kayo. Sige, again, if this is your first time po sa ating channel, please don't forget to like, subscribe, of course, at mag-comment. Nagbabasa po ako ng mga comment. And I am praying na marami pong nasa sign ng Aries sa makapanood dito ngayon. Kung may kakilala po kayo, kaibigan ng mag-anak na hindi pa po nakaka-discover sa ating channel, please don't forget or hesitate po na ipakilala ang ating channel. Handa na ba kayo, Aries? Sige, buksan na natin ang iyong pambungad na baraha. Oh, the Hangman, October 1 to 15. Okay, October 1 to 15, 2024 daw, Aries, the Hangman card is just showing that you are in a state or situation na parang walang movement na nangyayari. Ano ba to? You are feeling na parang bakit ganito ang nangyayari sa akin ngayon? Parang although may mga plano ka, may mga gusto mong mangyari, but parang ang bagal na pag-usad. Okay, nararamdaman mo ba ito, Aries? Parang you're in a situation na gusto mo mag-move, mag-elevate ang buhay. Marami kang plano, marami kang tumatakbo sa isip mo. Bakit? Pero bakit parang hindi sa'yo umaayon ang tadhana? Okay? Sige, tingnan natin sa mga susunod pang baraha. Okay, mag-comment nga kayo, Aries, kung nasa sitwasyon kayong ganyan. Oh, Ace of Swords. Okay, Ace of Swords is that this is all about your dreams. Dreams, aspirations in life na gustong-gusto mo talagang makamit. Okay, related siya dito sa Hangman. It's because talagang you're very sincere. Talagang gustong-gusto mo talaga na makamit itong bagay na ito. And you're doing everything. You're doing pagsisipag, sleepless nights, lahat. Ano yun? Paghihingi ng tulong, lahat ng diskarte, nagre-research ka kung ano just to make it perfect or para maging maayos ang lahat. Pero you're in a situation that being hanged or being stagnant. Okay? This Ace of Swords is, the universe is saying na talagang kayo, Aries, is that you are in a situation that you have a lot of dreams. Maganda ito. Although medyo mabagal, but at least you have that dream. Kasi mayroong ibang tao na mabagal na nga, hindi umuusad ang buhay, wala pang mga pangarap sa buhay. Okay? And with this Aries, that is a good thing. Titingnan natin sa mga susunod. Pangatlong baraha. Okay, Emperor. This is all about higher masculine energy, lalaki. This is all about siguro tatay na breadwinner ng family, kuya, lolo, tito, okay, na may kinalaman sa parang siya yung nagmamanage, siya yung nakaka-receive nitong pressure, nitong pagiging hanged. Okay, siya itong nakaka-receive ng mga feedback mula sa paligid niya. It's because syempre sa haligi ng tahanan, siya yung breadwinner, sa kanya nakaasang lahat. That's why the pressure is on him. Siya yung parang nakahawak, parang sa kanya nakasandal ang lahat ng mga tao sa paligid niya, especially in decision making. Siya yung hinihinga ng mga payo.
So all this is all about leadership. Okay, Aries, meron ba sa inyong parang chairman sa barangay, mayor, president ng organization na parang parang you really want to give up on this position but you don't have a choice. Okay, wala kang choice kasi alam mo bombarded ka, overwhelmed ka sa mga obligations. Okay, this Emperor card is just showing na Aries, you have the leadership skills. Okay, at don't worry about it kasi this is not the best time, hindi ito yung tamang time para mag-give up or isuko ang lahat ng ito. Nabigyan ka ng chance na yan para nasa posisyon na yan para patunayan ang iyong kagalingan. Okay? Para patunayan na ikaw ay magaling, matalino, and you deserve that. But this is not, ulitin ko, this is not the best time to give up para sa bagay na yan. Okay? Pang-apat, Aries, king ba rin. Emperor talagang lalaki, masculine. Yung Hanged Man, di ba ito lalaki? The Emperor, ngayon pang-apat, King of Cups. But this is a beautiful turn of redirection of the cards kasi cups na siya. Ibig sabihin talagang you're holding a cup. You have that biggest dream in your life. Meron ka talagang malaking pangarap sa buhay na gustong-gusto mo simulat sa pool, maliit ka pa hanggang ngayon, hindi mo talaga binibitawan. Or there are some of you, Aries, na nakamit na ito. But this King of Cups is that, sabi ko dun sa Emperor, ay parang you want to give up because overwhelmed ka na sa pressure. But this King of Cups, this hierarchy card is just reminding you, ulitin ko na this is not the best time. Again, to really give up. Konting-konti pa. Okay? Kunting panahon pa, but this is not the best time para sumuko ka, or this is the best time para ibigay mo yung chance sa iba kasi you are destined for that. Kasunod yung Emperor tsaka this King of Cups. Di ba pag King, royalty, hierarchy, it means that you are leading a community. Ibig sabihin, ikaw yung nasusunod, ikaw yung magli-lead, ikaw yung magbibigay ng mga commandments. Okay? And if you're a king, you have everything. Parang pagsisilbihan ka. Okay? Di ba sino bang ayaw ng gano'n na buhay parang hari? But this is in the best time, Aries, na at least to reflect on yourself kasi baka mamaya sa mga desisyon na ginagawa mo may mga side naman na parang hindi nagiging okay, like may mga nasasagasaan kang tao, may mga nasasaktan ka na pala. At least you need to find the balance between your decisions na mga ginagawa. Okay? Panglima is the Knight of Wands. Okay, Knight of Wands is all about your emotions. Okay, pag sabi natin Wands is also about your mga decision making. But kung titingnan mo, the Wands is facing on the left. Ibig sabihin, you have that internal battle in you. Meron kang mga silent battles sa pinilalabanan na hindi aware o walang kaalam-alam yung mga tao sa paligid mo. But still, Aries, you're acing it. Ibig sabihin, at least sa laban nito ay parang kaya mo itong masolve na mag-isa ka. You don't need to ask for help from others kasi wala namang lumalabas na other people here. Talagang mag-isa lang since from the very start, mag-isa, unang-unang baraha. Talagang here you are. You really want to finish this battle ng mag-isa ka lang and you will succeed in it. Okay, because you have the perseverance, you have the dedication, and you have the courage, matapang ka para labanan ang lahat ng to or harapin ang lahat ng ito. This Knight of Wands is reminding you of your battles, internal battles, especially may kinalaman itong battles na ito sa dreams and aspirations na nais mong makamit sa buhay. Okay? 6 card tayo, second row. Oh, for your October 1 to 15 reading, Aries, is the 7 of Sword. Walang ibang makakatulong sa sarili mo kundi ikaw. Kasama dito ang unti-unting pagtatanggal ng mga blockages sa buhay mo na nakaka-delay ng pagpasok ng blessings. Kaya nga 'di ba, ito yung dahilan kung bakit hang ka sa posisyon na yun na walang nangyayari, parang mabagal. It's because there are some blockages. Kasama na dito yung mga grudges. Siguro may puot, magpatawad, may hinanakit, may sakit ka sa puso, may tinanim kang sama ng loob sa kapwa mo, sa magulang mo, sa mga kapatid mo, sa kapitbahay mo. You need to settle it first. Okay? Because the universe, the blessings that being given by the universe is just around. Umiikot-ikot lang yan. Ngayon, kapag tumapat yan, pag-ikot at pag tumapat sa'yo at hindi ka pa rin ready, of course, babalik na naman yan. Ayan, tayo na naman yan hanggang sa muling tumapat sa'yo. Okay? But if you're always ready all the time, especially if your heart is pure and clean,
kapag hindi mo to tinanggal, kapag hindi mo tinulungan ang sarili mo, okay, na magpatawad or magkaroon ng peaceful life, of course, there will be a delays. It's up to you. Okay, the decision is up to you, Aries. But all in all, of course, my advice is for you to settle it. Okay? High Priestess. Okay, High Priestess. Merong iba daw sa inyo, Aries, na there's an innate, hidden talent na kailangan mong i-harness. Siguro unaware ka dito, pero yung ibang tao sa paligid mo ay aware na dito. Ikaw, hindi aware, pero yung mga kaibigan mo, kamag-anak mo, matagal ka nang pinupush na i-develop ito. Okay? And with this High Priestess card, the universe is reminding you, Aries, to polish it, because this will be a game changer para sa buhay mo. You took it for granted for a long time, pero ito pala ang magbibigay sa iyo ng ningning ng kasikatan, Aries. Okay? Without knowing, okay, kung alin pa yung tinutok mo for granted na yes, you can do it. Pero hindi mo alam, akala mo nagagawa mo lang yan, pero hindi mo alam yan pala ay talent. Okay? And that talent will give you the security in the future, will help you tremendously, lalong-lalo na sa pagbabago ng buhay mo. In terms of progress, in terms of finances, prosperity, love, and having a peaceful mind and peaceful life. Okay? Okay. Kanina King of Cups, tapos yung Knight of Wands, di puro sa left. Pero ngayon eto na. Tingnan mo mabuti. Nakatapat na sa right, pauwi ka na. Or iuuwi mo ang cups, ang tagumpay. Di ba sabi ko nga sa'yo, mapapagtagumpayan mo itong mga battles natin, internal battles, lalo na yung ikaw nakakaalam. Just do what the universe saying, natanggalin mo lang yung blockages. Tanggalin mo na itong mga blockages, mga negativities, toxicities. Umiwas ka sa mga taong wala namang itutulong sa'yo. Huwag kang papatol sa mga issues, kung ano man dyan, huwag kang makisawsaw. Everything, just focus on your goal. Ikaw lang makakatulong sa sarili mo. And here, uuwi ka as a Knight of Cups. Hindi lang basta panalo sa laban, but may iuuwi kang tagumpay. Okay, you're holding a trophy, you're holding a cup, a golden cup. It means that you have succeeded. Of course, kapag ang hari ay nanalo sa laban, mas lalong tataas ang popularity, mas lalo siyang titingalain ng mga tao sa paligid niya. And of course, siyempre, pinapangarap ang lahat ng ito. Okay, Aries? Naway nasusundan at maliwanag ang ating mensahe, okay? Pang-siyam, itong kauna-unahang pentacles na lumabas. Okay, ibig sabihin pera. Hindi lang basta maliit, kundi napakalaking pentacles. Ace, you're holding a big amount of money that is coming on your way. Siyempre, kadikit nito, akibat nitong cups or golden cups or achievement is a big amount of money. Okay? Sabi ko sa iyo, itong talent na to na hindi mo pa na-discover or hindi mo pa na-develop na kailangan mong i-polish or i-harness, this will bring you, okay, the abundance na kinakailangan mo para at least maka-catch up. Kasi matagal na panahon na nahang ka or parang walang nangyari, but you can catch up. Nakakahabol ka in terms of finances. Hindi pa huli ang lahat because of this Ace Pentacles. It's just in yourself. Ikaw lamang makakatulong nito, especially these skills and talents that you have that you really need to polish in this moment. Wag na, hindi pa huli ang lahat. Okay? Para ilabas or i-develop ito. Okay? Para sa ating 10th and last card, this is a very beautiful ending card. Okay. Kinikilabutan ako, Aries. Bakit? Nagsimula tayo. Tingnan mo. Yung una mong card, ha? Hanged. Stagnant. Walang nangyayari. Walang movement. Nakatenga. Tingnan mo yung panapos mong baraha. Chariot. Kung dito, ang una, tenga. Ang panapos mong baraha ay movement. Pag-move. Okay? Malinaw, Aries, ang mensahe ng universe sa reading na to na you will be moving in a position, in a place where you will receive abundance, prosperity, and a peace in life. Okay? Kasi hindi yan forever, hindi siya panghabang buhay na matetenga ka. As long as you hold on to your faith, as long as maniwala ka lang, wag kang mag-give up. Sabi ko, labanan mo lang itong mga
hardships on the way, mga pagsubok. Okay, unti-unting tanggalin mo yung mga blockages sa puso mo, sa buhay mo. Makakamit nitong Knight of Cups, itong mga blessings, of course, magkakaroon ng movement ang buhay mo. Panghawakan mo yan. Hindi forever bagyo, hindi forever nakatenga ka. Maniwala ka, mag-move ang buhay mo. Okay? Yan po ang isa namang soulful and meaningful tarot reading natin pinagsamahan dito sa inyong pinakamahal na Renzo Tarot Channel. Maraming salamat po sa inyong overwhelming na suporta. And if this you, hindi pa ako kayo nakasubscribe, please subscribe, mag-comment po kayo kapag nakaresonate kayo. Maraming salamat sa inyong laging panonood sa ating mga videos. Hanggang sa susunod nating pagsasama, maraming salamat po mga pinakamamahal kong soulmates. Mag-iingat po kayo lagi and God bless us all.